Kabanata 481. Sa tingin ko, mas mabuti kung siya ang pumalit. Mahinahong sabi ni Vincent. Hindi man siya nagtitiwala sa kakayahan ni Richard, sinubukan pa rin niyang maging magalang sa abot ng kanyang makakaya, considering si Leon ang bisita nila at ginagawa niya ito dahil sa kabaitan. Pero, nag-aalangan si Richard. Walang pero. Dapat kang lumayo, baka makahadlang ka sa trabaho ni Dr. Chase. Sabi ni Vincent, waving his hand in dismissal. Nagsisimula na siyang maging medyo naiinip ngayon. Oh, sige. Bumantong hininga si Richard at walang pagpipilian kundi ang bumaba sa pwesto at hayaan si Dr. Chase na pumalit. Nakaagad na naglabas ng maraming high-tech na kagamitang medikal at nagpatuloy sa pagsasagawa ng malawakang pagsusuri kay Gloria. Dahil abala ka, Mr. Paul, hindi ko naaabutin ang iyong oras. Aalis na ako, sabi ni Richard, binigyan ng magalang na yumuko si Vincent. Kung tutuusin, wala nang saysay na manatili pa siya, kung isa sa alang-alang ni Vincent ay hindi man lang naniniwala sa kanyang kakayahan. Huwag. Napakabihirang pagkakataon na dumalaw ka, Richard, nakakahiya kung aalis ka nang hindi man lang nagtanghal-iyan. Mabilis siyang sinubukang pigilan ni Snow. Ang paraan ng pagtulong ni Richard sa kanya noong nakaraang araw ay nag-iwan ng isang pangmatagalang impresyon sa kanya, at hindi niya nais na umalis ito bago niya mabayaran ang kanyang pasasalamat sa kanya. Tama iyan. Mr. Wolf, pinadala ko na ang mga katulong para maghanda ng tanghal-iyan. Bakit hindi ka tumuloy para kumain? Tumigil si Fane para sa isang sandali, pagkatapos ay masigasig na idinagdag, bukod dito, si Dr. Chase ay isang konbensyonal na doktor, samantalang ikaw ay isang praktikal ng alternatibong gamot, at pareho kayong may mga lakas na maaaring umakma sa isa't isa. Kung anuman ang lumitaw sa proseso ng paggamot ni Dr. Chase, marahil ay makakapagbigay ka ng ilang input. Kahit na parehong nagdududa ang kanyang ama at si Dr. Chase kay Richard, hindi pumayag si Fane. Matagal na niyang kilala si Richard kaya lubos siyang nagtiwala. Nobela. Bagamat hindi niya akalain na madaling magamot ni Richard ang matagal ng karamdaman ng kanyang ina, alam niyang si Leon ay hindi isang mayabang o mayabang na tao. Kung si Richard ay maglakas loob na humakbang at mag-alok ng tulong, nangangahulugan iyon na mayroon siyang napakahusay na antas ng kaalaman sa medisina. Hindi man nailigtas ni Richard ang kanyang ina, marahil ay magiging kapaki-pakinabang siya sa oras ng pangangailangan. Sige. Sa wakas ay pumayag si Richard pagkatapos ng ilang sandali na pag-aalinlangan. Napakalubha ng kalagayan ni Gloria kaya't kung ipagpapatuloy nila ito, malalagay sa panganib ang kanyang buhay sa loob ng 1 taon. Gitling. Dahil isa siyang medical practitioner at matalik na kaibigan ni Fane, walang duda na hindi siya maaaring tumayo at manood habang ang ina ni Fane ay palapit ng palapit sa kamatayan. Tama si Fane. Kung si Dr. Chase ay nakatagpo ng anumang mga hiccup sa panahon ng proseso ng paggamot, magagawa niya. Huwag kang mag-alala, Mr. Paul, ilang beses na akong tumulong sa pagpapagamot kay Mrs. Paul, para hindi ito mahirapan. Para magamot siya ulit. Magiging okay siya sa akin dito. Hindi ako manloloko. Napatunayan na ang mga kakayahan ko noon, at hindi lang sila nakabatay sa AL. Nakakainis na tingin. Si Richard, alam na madalas na minamaliit ng mga doktor ng komplementaryong medisina ang mga pagbabagong gamot dahil sa progresibong paghina ng sining, ay hindi pinawi ang pang-iinsulto ni Dr. Chase. Dr. Chase, please save my wife, nagmamadaling sabi ni Vincent. Matapos suriin si Gloria, sinubukan ni Dr. Chase na i-resuscitate siya, ngunit kahit na matapos ay wala pa ring palatandaan ng kanyang paggising. Kabanata 482. Ha? Paanong nangyari ta? Hindi makapaniwala si Dr. Chase dito. Ilang beses pa siyang sumubok, pero hindi gumalaw si Gloria. Anong nangyayari, Dr. Chase? Bakit hindi nagigising ang asawa ko? Nag-aalalang tanong ni Vincent. Mukhang mas seryoso ito kaysa sa mga naunang pag-atake niya, isang mataimtim na ekspresyon ang bumalatay sa mukha ni Dr. Ace. Dati, madali niyang ginayang si Gloria sa ilang simpleng maniobra,
Ngunit ngayon, kahit ilang beses niyang sinubukan, wala na talagang bakas ng paggising ni Gloria. Ang isa ay hindi kailangang maging isang henyo upang malaman na ito ay mas seryoso kaysa sa nangyari sa nakaraan. Nobela. Lalong nagpanik si Vincent dito. Ano ang dapat nating gawin ngayon, Dr. Chase? Huwag kang mag-alala, Mr. Poole. Mayroon akong isang huling trick sa aking manggas. Natatakot akong bigyan natin siya ng resuscitation shot, nag-aalangan na sagot ni Dr. Chase. Ang resuscitation shot ay isang uri ng iniksyon na ibinibigay upang gisingin ang mga pasyenteng na comatose, ngunit ito ay may mga side effect na makakaapekto sa bawat individual na naiiba batay sa kanilang katayuan sa kalusugan. Dahil dito, ang mga doktor ay karaniwang hindi nagbibigay ng resuscitative shot maliban kung itinuring na kinakailangan. Isang resuscitation shot. Well, mas mabuting ibigay mo agad. Hindi naman ito tinanong ni Vincent. Pagkatapos ng lahat, hindi siya isang doktor at gayon ay hindi alam ang mga side effect na ay dudulot ng injection na ito. Bukod dito, inalagaan ni Dr. Sihaza ang mga ito. Kanyang asawa sa loob ng 2 taon at sa gayon ay lubos siyang nagtiwala sa kanya. Sige na. Tumango si Dr. Chase at agad na inilabas ang kanyang toolkit, saka nagsimulang maghanda ng gamot. Kahit na alam niya ang mga epekto ng iniksyon, hindi masakit na bigyan ng isang pasyente na nangyayari, nawawala alam kung gaano maliit ang mga epekto. Hindi. Hindi mo mabibigyan ng resuscitation shot si Mrs. Poole. Tumayo si Richard. Bakit hindi? Putol ni Dr. Chase. Sina Vincent, Finn, at Snow ay napalingon kay Richard na may nagtatanong na tingin. Napakahina ni Miss Poole na sa tingin ko ay hindi magandang ideya na bigyan pa siya ng mas maraming gamot, tugon ni Richard. Nag-aalangan. Isa siyang practitioner ng alternative medicine, hindi conventional medicine, kaya hindi niya alam ang composition ng resuscitation shot o ang side effects nito. Gayunpaman, madali niyang mahulaan na ito ay gumagana sa pamamagitan ng pagpapasigla sa utak o ilang mga organo sa katawan. Sa makatuwid, ang paggamit nito sa normal na populasyon ay hindi nagdudulot ng malaking pinsala, ngunit ito ay naiiba para kay Gloria. Siya ay masyadong mahina na may hindi gumagalaw na sipon na nakulong sa loob ng kanyang katawan at hindi madaling tiisin ang paggamit ng mga nakapagpapasigla na gamot. Nabahala si Richard na ang iniksyon na ito ay kumikilos sa buhay ni Gloria. Hindi magandang ideya. Hindi ka man lang doktor, so how dare you question my capabilities? Sino ang nagbigay sa iyo ng fee? Kahit na ang resuscitation shot ay may mga side effect, napapailalim pa rin ito sa individual na kalusugan at Thursday. Hindi naman lilito sa estado ni Gloria. Siyempre, kahit na magkaroon ng mga side effect, hindi ito masyadong makakasama, kung isa sa alang-alang ang mga side effect. Hanggat iligtas niya si Gloria, bibigyan siya ni Vincent ng mabigat na pabuya, at tungkol sa posibleng side effect. Ay, hindi alam ni Richard ang isasagot niyan. Gumagawa lamang siya ng isang edukadong hula tungkol sa hindi pagkakasundo ni Gloria na naranasan sa conventional medicine, hindi niya alam ang mga detalye nito. Anong mali? Nakuha ng pusa ang iyong dila. Kabanata 483. Ngumisi dito si Dr. Chase. Mr. Poole, hindi ako bihasa sa conventional medicine, kaya hindi ako sigurado kung paano ito ipapaliwanag, pero maniwala ka sa akin. Ang kondisyon ni Mrs. Poole ay hindi angkop para makatanggap ng resuscitation shot. Lumingon si Richard D. para matitigan si Vincent ng seryoso. Ginugol ni Richard ang huling 2 buwan sa pagtulong sa paggamot sa iba't ibang karamdaman at sakit, kaya nakakuha siya ng kaunting karanasan sa medisina, na nagtulak sa kanya na isipin na ang pagbibigay ng resuscitation shot kay Gloria ay malamang na magpapalala sa kanyang kondisyon at magbuwis ng kanyang buhay. Ikaw, Mr. Poole, sinusubukan ng lalaking ito na hadlangan ako. Mangyaring alisin siya rito para magamot ko si Mrs. Poole ng naaangkop. Sigaw ni Dr. Chase. Lumabas ka na, Mr. Wolf. Pinahintulutan kita na isinasaalang-alang na ikaw ay isang panauhin sa aking tahanan, ngunit sana ay alam mo kung saan iguhit ang linya.
Pati si Vincent ay naiirita sa patuloy na pakikialam ni Richard. Kung naipahayag ni Richard ng maayos ang kanyang mga alalahanin, marahil ay iisipin niyang magtiwala sa kanya, ngunit hindi niya ito magagawa, kung isa sa alang-alang ni Richard na hindi man lang alam kung ano ang resuscitation shot, at hindi rin siya isang tamang doktor. Mr. Paul, si Mrs. Paul ay hindi maaaring kumuha ng shot. "I'm trying to save her life," ulit ni Richard habang hinaharangan niya ang daan ni Dr. Chase. "Hindi ko kailangan na gawin mo iyon, kaya umalis ka na." Kumulo ang dugo ni Vincent, at sa wakas ay inihagis niya ang kanyang manggas at nagpadala ng isang alon ng tunay na enerhiya na dumaan sa daan ni Richard. Tipik supreme state. Nabigla si Richard sa lakas na naramdaman niya at kusang napaatras. Si Vincent ay mas makapangyarihan kaysa kay Gilbert. Si Richard ay nasa isang peak innate state, at magkakaroon siya ng pagkakataon laban kay Vincent. Pero, buti na lang, sinusubukan lang siyang bigyan ng babala ni Vincent at wala siyang balak na saktan siya, kaya't pagka-atras ng ilang hakbang ni Elian sa takot, mabilis na napaatras si Vincent. Sa kabila noon, hindi pa rin napigilan ni Richard na maramdaman ang pag-akyat ng kanyang dugo habang ang alon ng enerhiya ay kumalat sa kanyang buong katawan, na ikinasakal niya. "Ano ang sinusubukan mong gawin, Ama?" Gumagawa lang si Richard ng kabaitan, kaya paano mo ito magagawa sa kanya? Parehong nagulat dito sina Fane at Snow at mabilis na humakbang para tulungan si Richard. Si Snow ay higit na nagalit kaysa sa kanyang kapatid. Iniligtas siya ni Richard noong nakaraang araw, ngunit ngayon, tinatrato na ng kanyang ama si Richard na parang kaaway. Paano niya ito masusuklian ng pasasalamat niya? Bakas sa mukha niya ang matinding hindi pagsang-ayon. Tulong. Totoo bang iniisip mo ito? Paanong ang isang tao na hindi man lang handang ihayag ang kanyang pinagmulan ay handang tumulong? Ngumisi si Vincent. Ang magpahayag ng background ng isang tao ay ang pinakatapat na bagay na maaaring gawin ng isang martial artist, ngunit si Richard. Dahil hindi sinsero si Richard sa kanyang pagsisikap na makilala sila, bakit kailangan pa siyang aliwin ni Vincent ang hari sa timog? "Pare, dapat may dahilan si Mr. Wolf na hindi masabi sa amin ang kanyang background, gustong tumulong ni Fane na ipagtanggol ang kanyang kaibigan, ngunit bago pa niya magawa iyon, pinutol siya ni Vincent, tama na. Wala ka. Iba pa. Fane, ilabas mo ang lalaki." Isang bagay para kay Richard na magmukhang hindi tapat sa kanyang mga pagsisikap, ngunit isa pang bagay na patuloy na humahadlang kay Dr. Chase habang sinusubukan niyang tulungan si Glow. Kabanata 484. Ama. Parehong hindi nasisiyahan sina Snow at Fane sa pagtrato ni Richard. Kung tutuusin, siya ang kanilang panauhin, at gayon pa man ay hindi lamang sinubukan ng kanilang ama na banta siya ng karahasan, ngunit ngayon ay pinalayas niya siya sa kanilang bahay. "Fane, uulitin ko lang ang sarili ko sa huling pagkakataon, paalisin mo ang lalaking ito." Sinama ng tingin ni Vincent ang kanyang anak na lalaki at anak na babae. Si Snow ay hindi nababahala dito, ngunit si Fane ay palaging natatakot sa kanyang ama, at hindi maiwasang manginig sa ito. Hindi siya naglakas loob na lalong inisin ang kanyang ama. Hindi makapaniwala si Richard na ang kanyang kabaitan ay kinuha ng ganito. Gaano man kamo si Richard, hindi pa rin niya maiwasang magalit sa pagmamoltratong ito. He stayed for the sake of helping Gloria, and now that Vincent didn't appreciate his kindness, there was no point stay and why longer. Sinubukan niya ang kanyang makakaya. Si Vincent naman ang matigas ang ulo para makinig sa mga sinabi niya, at wala nang iba. Magagawa niya. Sige. Magdadahilan ako kung ganoon. Ngumisi si Richard at tumalikod na para umalis. Ipapalabas na kita, Mr. Wolf, na pabuntong hininga si Fane at sumunod sa likuran niya. Sige, malinaw na ang baybayin, Dr. Chase. Mangyaring iligtas ang aking asawa. Lamambot ang tingin ni Vincent habang nag-aalalang sumulyap sa asawa. Sige. Tumango si Dr. Chase at nagpatuloy sa pag-iniksyon kay Gloria ng resuscitation shot sa kanyang braso. Ang resuscitation shot ay gumana tulad ng isang anteng-anteng. Ilang saglit pa, nanginginig ang pilikmata ni Gloria, at siya
Dahan-dahan niyang binuksan ang mga mata niya. Gloria! Sa wakas gising ka na. Natuwa naman si Vincent dito at mabilis na lumapit sa kanya. Nobela. Si Snow ay nasasabik din sa mga pangyayaring ito at sinundan siya ng kanyang ama. Tama ako. Matagumpay na napangiti si Dr. Chase sa pag-iisip ng malaki at matabang balumbon ng pera na matatanggap niya mula kay Vincent bilang gantimpala. Belch! Biglang nag-retch si Gloria at nagsuka ng isang subo ng sariwang, matingkad na pulang dugo sa puting kumot. Dahil doon, pumikit ang mga talukap ng mata niya, at muli siyang nawalan ng malay. Hindi lamang iyon, ngunit ang kulay ay natuyo sa kanyang mukha, at ang kanyang paghinga ay unti-unting hamina at higit pa. Mabilis. Anong problema, inay? Si Snow ay sumigaw ng takot at sinubukang tawagan muli ang kanyang ina, ngunit ginawa ni Gloria. Hindi po kawin. Paano ito mangyayari? Si Dr. Chase ay lubos na nabigla dito. Alam niya na ang isa sa mga side effect ng resuscitation shot ay ang pagduduwal, ngunit hindi niya inaasahan na magsusuka si Gloria ng sariwang bil. Ito ay sapat na seryoso para sa isang normal, malusog na tao na magsuka ng dugo, ngunit ito ay masdang point. Anong nangyayari, Dr. Chase? Namutla ang mukha ni Vincent at agad niyang binalingan si Dr. Chase. Hindi ako sigurado. Kumalat ang takot sa mukha ni Dr. Chase habang sinusubukang alamin kung ano ang mali. Ikaw ang nagbigay ng resuscitation shot sa asawa ko, at ngayon may nangyari, boses mo. Kahit ngayon lang walang malay si Gloria, normal pa rin ang paghinga niya, pero ngayon, pagkatapos matanggap ang minuto. Iniksyon, ang paghinga ni Gloria ay naging mahina at may sinulid na parang ito ay titigil sa anumang paraan. Kahit na ang isang idiot ay maaaring malaman na ang resuscitation shot ay ang salarin sa likod nito. Mr. Poole, pakiusap. Kabanata 485. Sinisikap ni Dr. Chase na iwasan ang lahat ng sisihin sa kanya. Dalhin mo siya sa ospital. Paano mo nasasabi yan nang walang pag-aalinlangan? Paanong matitiis ng aking ina ang paglalakbay doon, kung gaano siya kaina ngayon? Natatakot akong mamatay siya pagdating niya doon. Napasigaw si Snow sa galit, ang kanyang mga mata ay namumula na babalot ng mga luha sa galit. Ay, hindi alam ni Dr. Chase kung paano ito pabulaanan. Alam niyang tama si Snow. Napakakritikal ng kalagayan ni Gloria sa puntong ito na hindi man lang matiyak kung makakaligtas ba siya sa paglalakbay patungo sa ospital. Huwag kang mag-alala, Snow, hahanap ako ng solusyon. Hindi ko hahayaang may mangyari sa nanay mo, kahit patayin ako nito. Sinubukan ni Vincent na pakalmayan siya, ngunit sa kaibuturan niya, kahit siya ay hindi alam kung ano pa ang gagawin. Anong solusyon ang hahanapin mo? Ito ang lahat ng iyong kasalanan. Ilang beses kaming binalaan ni Richard na huwag bigyan ng resuscitation shot si M, pero ikaw pa ang nag-dismiss at nagpal-AS pa. Ito ang dahilan kung bakit naging ganito si inay. Kapag may nangyaring masama sa kanya, kapuputan kita habang buhay. Sumigaw si Snow sa tuktok ng kanyang mga baga. Pero habang ginagawa niya ito, hindi niya napigilan ang pagpatak ng mga luha niya. Ay, namutla ang mukha ni Vincent. Ito ay hindi nakakagulat na si Snow ay baliw. Kung sineseryoso niya ang payo ni Richard, hindi sana haantong sa ganito si Gloria. Nabigo man si Richard na buhayin siya, at least hindi siya malalagay sa matinding panganib na tulad niya ngayon. Gayunpaman, huli na. Mr. Poole, Miss Poole, kritikal ang kondisyon ni Mrs. Poole. Kailangan nating gumawa ng paraan para iligtas siya ngayon din. Sa tingin ko dapat nating subukang kunin ang banal na doktor, ang tulong ni Graham Elliot. Magpapadala ako ng isang tao para ipatawag siya ngayon din. Nobela. Hindi na kailangan, Mr. Hendricks, I have his contact. Tatawagan ko siya ngayon din. Agad namang bumangon si Vincent at kinuha ang kanyang telepono para tawagan si Graham. Kritikal ang kalagayan ng kanyang asawa at hindi nila kayang mag-aksaya ng oras. Mas mabilis kung makukuha niya si Graham na dumiretso dito. Kumusta, Mr. Poole, maaari ba akong maglingkod?
Ang matalino at malalim na boses ni Graham ay umalingaw mula sa kabilang dulo ng linya. Graham, may hihingin akong pabor sa iyo. Ang aking asawa ay nawalan ng malay, at ang kanyang buhay ay nasa panganib. Wala akong oras para magpadala ng sinuman para ipatawag ka, at umaasa akong maaari kang pumunta para tulungan siya. Sinubukan ni Vincent na ipaliwanag ang lahat sa lalong madaling panahon. Kahit na siya ang hari sa timog, ang reputasyon ni Graham sa medikal na komunidad ay kumalat sa malayo at iginagalang siya. Mr. Paul, hindi naman sa ayaw kong tumulong, pero ang dami kong pasyenteng nakikita na kadalasan, ang shed ko. Ang isa ay kailangang sumunod sa mga tuntunin. Si Graham ay kilalang-kilala sa mundo ng medikal kung kaya't ang mga pasyente ay lumapit sa kanya araw-araw para humingi ng tulong, at karamihan sa kanila ay umaasenso. Kung hahayaan niyang putulin ang pila ni Vincent, hindi yun magiging patas sa ibang taong nakakatulong sa kanya. Graham, alam kong short notice lang, pero ang kalagayan ng asawa ko ay nakabitin sa isang hibla. Hindi na niya kayang maghintay pa. Umaasa ako na matutulungan mo siya, simula alang. Kabanata 486. Narinig ni Graham ang desperasyon at sinseridad sa boses ni Vincent, at natahimik siya sandali, pinag-isipan ito, bago tuluyang sinabing, sige. Kung isa sa alang-alang kung gaano kaseryoso ang sitwasyon, tutulungan kita minsan lang, ngunit dapat mong mas malaman kaysa kanino na komplikado ang kalagayan ni Mrs. Paul. Mula sa aking naunang karanasan sa pagpapagamot sa kanya, alam ko na ang pinakamahusay na magagawa ko sa oras na ito ay bigyan siya ng ilang gamot upang makatulong. Nabawi niya ang kanyang lakas, at wala nang iba pa. Noong nakaraan, humingi ng tulong si Vincent kay Graham sa kalagayan ni Gloria, ngunit hindi mahanap ni Graham ang ugat ng problema. Alam ko. Ang aking asawa ay nakatanggap ng isang resuscitation shot ngayon lamang, at hindi nagtagal, siya ay nagsuka ng dugo at nawalan muli ng malay. Hindi ko nais na ganap mong pagalingin ang kanyang sakit. Ang hiling ko lang ay ma-resuscitate mo siya. Napabuntong hininga si Vincent at sinubukang ipaliwanag ang sitwasyon sa abot ng kanyang makakaya. Ano? Nakatanggap siya ng resuscitation shot. Nagulat si Graham dito. Oo, may mali ba? Tanong ni Vincent. Maaari siyang gumawa ng isang edukadong hula na ang resuscitate sa pagbaril ay marahil ang dahilan kung bakit naging ganito si Gloria, ngunit dahil hindi siya bihasa sa medisina, at dahil tinanggihan ni Dr. Chase ang lahat ng pananagutan, hindi niya matiyak yun. Siyempre meron. Ang isang resuscitation shot ay gumagana sa pamamagitan ng pagpapasigla ng iba't ibang organ functions sa katawan at mga resulta na may malubhang epekto. Kahit na ang mga doktor sa ospital ay hindi maglakas loob na magbigay ng mga pag-shot na ito sa isang normal na individual, lalo na ang isang taong may sakit. Kung isa sa alang-alang kung gaano kasakit si Mrs. Paul sa lahat ng ito, ang pagbibigay ng resuscitation shot ay katumbas ng pagbibigay sa kanya ng hatol na kamatayan. Hindi pagsang-ayon na sabi ni Graham. Siya ay may karanasan sa parehong conventional at alternative medicine, kaya hindi tulad ni Richard, madali niyang naiintindihan at nasasabi ang mga side effect ng mga gamot na ito. Side effects. Mga daga. Nawala ang kulay sa mukha ni Vincent habang pinasadahan niya ng nakamamatay na tingin si Dr. Chase. Direksyon. Si Graham ay isa sa mga haligi ng medikal na komunidad sa lungsod na ito at sa gayon, hindi nag-alinlangan si Vincent kahit isa. Salita. Kung hindi dahil sa katotohanang ginamit ni Dr. Chase ang resuscitation shot sa pagtatangkang gisingin ng kanyang asawa, pinatay na sana siya ni Vince ng mga sandaling iyon. Hindi napigilan ni Dr. Chase na kiligin nang makita ang tingin ni Vincent sa kanya. Kahit na wala siyang naririnig sa kanilang pag-uusap, sinabi sa kanya ng kanyang instinct na malamang na pinag-uusapan siya ng mga ito at hindi sa mabuting paraan. Pinilit siya ng guilt na humanap ng paraan para makatakas ng hindi napapansin ni Vincent, ngunit matalino si Mr. Hendricks at alam niyang gagawin niya ito. Inilock na niya ang lahat ng pinto sa likod niya para walang paraan para makatakas. Biglang umalangaw muli ang boses ni Graham, at inalis ni Vincent ang atensyon kay Dr. Chase at sa halip ay sinubukang tumuon sa sinasabi ni Graham.
Ako, Mr. Paul, hindi ako makapaniwalang hahayaan mong mangyari ito. Kung hindi nakatanggap si Mrs. Paul ng resuscitation show. Ano? Pakiramdam ni Vincent ay parang tinamaan siya ng kidlat. Nanginginig ang mga kamay niya at muntik na niyang mahulog ang thee. Telepono sa lupa. Lalagyan ng nobela. Graham, kasalanan ko lahat ito. Hindi ko dapat hinayaan ang aking doktor ng pamilya na bigyan ng resuscitation shot si Gloria, ngunit nagsisimula na siyang matarante ngayon. Kung kahit si Graham ay sumuko sa pagsisikap na iligtas si Gloria, ibig sabihin ba nito ay mamamatay siya ng walang ad? Iyan ang katotohanan. Wala akong magagawa, at sa tingin ko mas mabuting simulan mo ng maghanda para sa libing, sabi ni Graham, mapait na ngumiti. Kabanata 487. Paano ito, napaatras si Vincent sa kawalan ng pag-asa. Bagamat nalungkot siya, mahal na mahal niya ang kanyang asawa, at hindi siya handang isuko ito tulad noon. Graham, nakikiusap ako na mag-isip ka ng iba. Handa akong magbayad ng anumang halaga basta't mailigtas mo ang aking asawa. Mr. Paul, naiintindihan ko kung ano ang nararamdaman mo, ngunit sa kasamaang palad, ang aking kadalubhasaan ay limitado at ito ay talagang wala sa aking kontrol. Habang sinasabi niya ito, gayunpaman, isang bumbilya ang namatay sa ulo ni Graham. Bumungad sa kanyang isipan ang larawan ng gwapong mukha ng isang yunang man. Sandali lang, may naisip ako. Tuwang-tuwa si Vincent dito. Ano ito? May isa pang tao sa Springfield City na mas magaling na doktor kaysa sa akin. Kung makukuha mo siya para tulungan ka, sigurado akong mailigtas niya si Mrs. Paul. Nakangiting sagot ni Graham. Ganoon ba? Iyan ay kamangha-manghang balita. Sino ang taong iyon? Ipapadala ko ang mga tauhan ko para ipatawag siya sa sandaling ito. Si Vincent ay talagang naaliw sa buwan. Isang kislap ng pag-asa ang nagsimulang mag-alab sa loob ng kanyang kawalan ng pag-asa. Alam niya na si Graham ang pinakamahusay na doktor sa bayan, at kahit na hindi siya naniniwala na kahit sino pa ang makakalampas kay Graham, natitiyak niya na may mga limitasyon sa kadalubhasaan ni Graham, kung isa sa alang-alang kung gaano kalawak ang larangan, mula sa panloob na medisina, sa operasyon at maging sa neurolohiya. Dahil kahit na sinabi ni Graham na ang tao ay mas magaling kaysa sa kanya, natitiyak ni Vincent na kung sino man ito ay talagang nagtataglay ng kaalamang medikal na kapantay, kung hindi man mas mahusay, kaysa kay Graham, at marahil ang lalaking ito ay makapagliligtas. Kanyang asawa. Ang pangalan ng lalaking iyon ay Richard Wolf, at siya, hindi na natapos ni Graham ang kanyang pangungusap nang sumingit si Vincent. Ano? Richard Wolf. Niloloko mo ba ako, Graham? Hindi makapaniwala si Vincent sa kanyang narinig. Kahit na kinwestiyon ni Richard ang paggamit ng resuscitation shot, inamin niya na hindi siya tamang doktor, at dahil dito, naisip ni Vincent na si Richard ay hindi tapat at hindi isang lehitimong doktor. Kaya naman, nakakatuwang marinig na binanggit ni Graham ang pangalan ni Richard, lalo na ang pagtukoy sa kanya bilang isang doktor na ang kadalubhasaan sa medisina ay nalampasan niya. Oo, Richard Wolf ang pangalan niya. Hindi ako nagbibiro. Kung saan siya nakatira, hindi ako masyadong sigurado tungkol doon. Lahat ng alam ko tungkol sa kanya ay may koneksyon siya sa mga Youngs. Sinubukan ni Graham na i-rack ang kanyang utak tungkol sa anumang impormasyon tungkol kay Richard. Nakilala niya si Richard sa ilang mga pagkakataon at sa gayon ay hindi gaanong alam ang tungkol sa personal na buhay ni Richard, lalo na ang kanyang tirahan address. Gayunpaman, naalala niyang una niyang nakilala si Richard sa Young Mansion. Sa oras na iyon, lumilitaw na malapit sina Richard at Iris, at sa gayon ay napagpasyahan niya na malalaman ni Iris o ng iba pang mga kabataan kung saan hahanapin si Leo N. Koneksyon sa mga kabataan. Baka nagkataon lang ito. Natigilan si Vincent sa gulat. Noong nag-iimbak si Faye ng energy nurturing pills, binanggit niya na malapit na si Richard at ang Shears, at sa ganito nalaman ni Faye ang tungkol sa insider news at nakuha niya ang kanyang mga H-grade na table tasks. Sa makatuwid,
Alam ni Vincent ang tungkol sa koneksyon ni Richard sa mga Shears, ngunit hindi niya narinig ang parehong tungkol sa T. Mga kabataan. Ang Springfield City ay isang malaking lugar, at hindi nakakagulat na makatagpo ng mga taong may parehong apelyido. Nakahinga ng maluwag si Vincent dahil dito. Tutal, pinalayas lang niya si Richard sa kanyang bahay. Kung ang dakilang doktor na sinasabi ni Graham ay siyang ang Richard, gumawa siya ng non-evelbon. Kabanata 488. Gayunpaman, ang sumunod na pangungusap ni Graham ay agad na nagpalamig ng kanyang dugo. Mr. Paul, naalala ko na tumulong pa nga si Richard sa pagpapagaling kay old Mrs. Shear. Sigurado akong maaari mong tanungin ang mga Shears, at masasabi nila sa iyo kung nasaan siya, dagdag ni Graham. Pakiramdam ni Vincent ay parang tinamaan siya ng kidlat. Malinaw sa sinabi ni Graham na ito rin ang taong pinalayas niya sa kanyang bahay ilang minuto lang ang nakalipas. Lalagyan ng nobela. Sa sandaling ito, sa wakas ay naunawaan ni Vincent kung bakit naging tiwala si Richard sa kanyang kakayahang pagalingin si Gloria. Hindi man lang siya nagyayabang. Ang kamangmangan niya ang naging dahilan ng hindi pagkakaunawaan niya kay Richard. Bakit ang tahimik mo, Mr. Paul? Hindi maiwasang magtanong ni Graham. Salamat, Graham. Alam ko kung sino ang tinutukoy mo ngayon. Hihilingin ko sa kanya na tumulong sa pagpapagaling ng aking asawa ngayon din. Kahit namumutla na ang mukha niya sa gulat, nagpasalamat pa rin si Vincent kay Graham sa tulong nito bago ibinaba ang tawag. Nang makita ang mataimtim na pagmumukha ng kanyang ama, pinigilan ni Snow ang kalungkutan na kanyang nadama at nag-aalalang tinanong siya, ano ang mali, Ama? Kailan darating si Graham para tulungan si inay? Snow, nauubos na ang oras, at hindi ko maipaliwanag ang lahat sa iyo ngayon. Dapat kang manatili dito kasama ang iyong ina, at ibabalik ko si Richard. Tumalikod si Vincent at tumakbo palabas ng kwarto. Si Richard ay umalis kamakailan at sa gayon ay hindi malayo. Maabyutin pa niya. Kahit na nagkaroon sila ni Richard ng hindi kanais nais na pagtatagpo, handa siyang lunukan ng kanyang ego at magmakaawa na bumalik si Richard, hanggat ang kanyang asawa ay mailigtas. Sa labas ng Pool Mansion, inihatid ni Fane si Richard sa mga tarangkahan. Pasensya na sa ugali ng tatay ko, Richard. Sana mapatawad mo siya sa kabastusan niya, Fane said, smiling apologetically. Ayos lang. Minor misunderstanding lang, hindi ako galit dito. Ang inaalala ko lang ay pipilitin niyang bigyan si Mrs. Poole ng resuscitation shot na maaaring pumatay sa kanya. Napabuntong hininga na sabi ni Leo N. Iyong tatay. Siya ay hindi isang maliit na tao, at bukod pa, si Fane ay kanyang kaibigan. Kahit na walang galang ang pagtrato sa kanya ng ama ni Fane, handa siyang harapin ito at patawarin siya. Gayunpaman, ang tanging inaalala niya ay ang buhay ni Gloria. Bilang isang doktor, ito ay isang malaking awan na hindi. Hindi naman siguro ganoon kaseryoso, di ba? Nagdududang tanong ni Fane. Kahit nagtiwala siya kay Richard, kaya niya. Nabigo man ang resuscitation shot ni Dr. Chase na tumulong kay Gloria, tiyak na hindi siya nito papatayin. Talagang umaasa ako na mali ako, at magiging maayos si Mrs. Poole. Ngumiti si Richard. Hindi siya pamilyar sa conventional medicine kaya hindi niya alam kung magiging tama ang hula niya Mr. Wolf, mangyaring maghintay dito sandali. Dadalhin ko ang sasakyan at pauwiin kita, sabi ni Fane habang humahakbang. Dahil siya ang nagdala kay Richard mula sa St. Ion Group, siya ang namamahala sa pagpapadala sa kanya ng ba. Kung saan siya nanggaling. Kabanata 489. Hindi tinanggihan ni Richard ang kabaitan ni Fane. Nakatayo siya sa parehong lugar, naghihintay, hanggang sa makalipas ang ilang sandali, huminto si Fan sa harap niya na nakasuot ng puting convertible. Pumasok ka, Mr. Wolf. Nakangiti niyang sabi. Binuksan ni Richard ang pinto sa passenger side at papasok na sana sa sasakyan nang biglang may sumigaw. Tumunog, teka. Mr. Wolf, mangyaring maghintay. Mabilis na tumatakbo si Vincent papunta sa kanila, kaya ilang segundo lang ay lumitaw na siya sa harapan. Richard.
May iba ka pa bang gusto, Mr. Poole? Tanong ni Richard na nakakunot ang noo. Kahit na hindi niya intensyon na ituloy pa ang bagay na ito, ngayon lang siya naging masungit sa kanya kaya ayaw niyang pabayaan ito. Madali. Ibinuka ni Vincent ang kanyang bibig at tinitigan siya ng may parang tusong ekspresyon. Hindi niya naintindihan si Richard at hinabol pa siya palabas ng bahay. Bagamat alam niyang siya ang mali at kailangan niyang humingi ng tawad, nahirapan pa rin siyang lunukan ng kanyang pride at humingi ng tawad sa isang taong mas bata sa kanya. Siya ay ang Southern King, pagkatapos ng lahat. Pare, pakiusap ko, huwag mong sabihing balak mong kunin muli si Richard. Tumalon ang puso ni Fane sa kanyang lalamunan nang mabilis siyang bumaba ng sasakyan at pumwesto sa pagitan ni Richard at ng kanyang ama, na nagbabalak na itigil ang kanilang away. Hindi, nandito ako para humingi ng tawad, huminga ng malalim si Vincent. Sa pag-iisip ng kritikal na kalagayan ng kanyang asawa, napagpasyahan niya na walang mahalaga, kahit na ang kanyang kakakuhan. Humingi ng tawad. Niloloko ba ako ng tenga ko? Nalaglag ang panga ni Fane. Alam niya ang katayuan ng kanyang ama, at alam niya kung gaano kataas ang halaga ng mga tao sa gangster world sa kanilang dignidad. Hindi niya akalain, kahit sa pinakamabangis niyang panaginip, nahihingi ng tawad ang kanyang ama kay Richard. Ito ay, hindi ka panipaniwala. Natahimik sandali si Richard bago tuluyang napagtanto ang nangyari. Namutla ang kanyang mukha habang nagtanong, may nangyari ba kay Mrs. Poole, Mr. Poole? Tama iyan. Hindi lamang siya nabigo sa paggising pagkatapos matanggap ang resuscitation shot, ngunit sa mukha pa siya ng dugo, maikling paliwanag ni Vincent sa nangyari. Ano? Nagulat si Fane dito. Hinawakan niya ang braso ng kanyang ama at galit na nagtanong, ano na ang nangyayari kay inay ngayon? Napakasama ba ng kalagayan niya? Fane, huwag kang magpanik. Pumunta ako dito para hilingin na bumalik si Mr. Wolf para matulungan niya ang iyong ina. Sinubukan siyang pakalmayan ni Vincent. Maliligtas kaya niya siya. Totoo ba yan? Bumaling si Fane kay Richard na may pag-asa. Nanatiling tahimik si Richard. Mr. Wolf, pasensya na po sa nangyari. Kasalanan ko ang lahat, at ang aking kamangmangan ay naging dahilan upang kumilos ako at umaasa na subukan mo man lang na tulungan ang aking asawa, kahit na ito ay para sa kapakanan ni Fane. Sinubukan ulit ni Vincent na makaawa, nag-iisip. Kanyang pagmamoltroto. Mr. Poole, hindi sa ayaw kong tulungan ka, ngunit hindi ko talaga alam kung paano. Napabuntong hininga si Richard na may kasamang helpo. Tingnan mo. Hindi mo alam kung paano. Hindi pwede yun. Mr. Wolf, nakipag-ugnayan ako sa banal na doktor, si Graham, at siya si asawa. At saka, nabanggit mo rin dati na medyo confident ka na matutulungan mo siya. Hindi ba S? Kabanata 490. Bakas sa mukha ni Vincent ang takot habang pilit niyang inaalam kung may sama ng loob si Richard sa nangyari, o nagsasabi siya ng totoo na hindi siya nakakatulong. Noon iyon, at iba na ngayon. Truth be told, if you allow me to treat her at the street art, I can indeed treat her. But now, after the resuscitation shot has taken effect, it has worsened her condition, and the cold in her body probably invade na kanyang circulatory system. Hindi na ako kumpiyansa sa pagtulong, umiling-iling na sabi ni Richard. Paanong nangyari ta? Kasalanan ko ang lahat ng ito. Ang kamangmangan at katigasan ng ulo ko ang nagbuwis ng buhay ni Gloria. Kasalanan ko ang lahat. Namutla ang mukha ni Vincent, at wala siyang ibang gusto kundi bigyan ang sarili ng 2 sampal para parusahan kanyang sarili. Sa kasamaang palad, hindi na maibabalik ang oras, at kahit gaano pa niya ito pinagsisihan, walang babalikan. Ngayon na. Mr. Wolf, sinasabi mo na hindi ka kumpiyansa, ngunit hindi mo sinabing ganap na imposible. Alam mo ba kung paano? Desperado na tanong ni Fane. Ang totoo, mayroon akong ideya, ngunit ang rate ng tagumpay ay masyadong mababa, sabi ni Richard na nag-aalangan. Isang kislap ng pag-asa ang muling nag-alab sa puso ni Vincent. Mr. Wolf, dahil may plano ka, nakikiusap ako na subukan mo man lang.
Anuman ang mangyari o kung ito ay gumagana o hindi, ang aming buong pamilya ay magpapasalamat sa iyong tulong. Tama siya. Mr. Wolf, mangyaring subukang tumulong. Baka swertehin ka pa at magtagumpay, pakiusap ni Fanet. Hindi naman sa ayaw ko, pero masyadong hindi malulutas ang mga panganib. Napakakomplikado ng kondisyon ni Mrs. Poole na kung ito ay mabibigo, ito ay babalik sa akin at sisirain ang aking energy foundation. Handa akong subukan kung ako ay humigit kumulang 60 o 70% tiwala, ngunit ngayon, wala pang 10% tiwala ako sa planong ito na magtagumpay. Ang magpatuloy ay ang pagsisimula bilang isang misyon sa pagpatay. Sabi ni Richard sabay iling. Ang Energy Foundation ay ang batayan ng bawat martial artist, at kung ito ay mawawasak, ang isa ay magdaranas ng kapalaran na hindi makapag-usad sa martial arts sa natitirang bahagi ng kanyang buhay, o kahit na mawala ang kanyang kapangyarihan sa kabuuan. Sa kabila ng katotohanang gusto rin ni Richard na iligtas si Gloria, alam niyang napakalubha nito kaya napakaliit ng pagkakataong magtagumpay ito. Lalagyan ng nobela. Kung patuloy niyang tutulungan siya, hindi lamang siya mabibigo na iligtas siya, ngunit magdudulot pa ito ng kabayaran sa kanya na hindi niya gagawin ang gayong kalokohang gawain. Kapangyarihan. Siya. Natahimik sina Vincent at Fane dahil dito, at ang kanilang mga puso ay lumubog. Pareho nilang naiintindihan ang pag-aalinlangan ni Richard. Ito ay sumasaklaw sa napakalaking panganib na walang tutulong. Kaya naman, hindi na sila nagulat sa pagtanggi ni Richard na tumulong. Gayunpaman, hindi ito naging hadlang para mawalan sila ng pag-asa. Ginugol nina Vincent at Gloria ang halos buong buhay nilang magkasama at nalampasan ang maraming bagyo. Kaya, sila ay lubhang malapit. Sa suporta at tulong ni G kaya niya nalampasan ang pinakamahirap na krisis sa kanyang buhay at nakita kung ano ang mayroon siya. Sa makatuwid, ang kanyang asawa ay higit na mahalaga kaysa sa pera o katayuan, at nalampasan pa ang kanyang sariling buhay. Ngayong si Richard na ang tanging taong makapagliligtas sa kanyang asawa, sa kabila ng maliit na pagkakataong magtagumpay ito. Kumalabog. Sa isang malakas na hampas, lumuhad si Vincent sa harap ni Richard, nang walang pagsasaalang-alang sa kanyang dignidad bilang soldi. Hari na, Mr. Poole. Anong ginagawa mo? Nagulat si Richard dito at mabilis na sinubukang tulungang makatayo si Vincent, ngunit napakatangkad ni Vincent kaya N. Kabanata 471. Mr. Wolf, ito ay ganap na kasalanan ko at hindi ko dapat hilingin sa iyo na ipagsapalaran ang iyong sarili para sa aking mga pagkakamali, ngunit ikaw lamang ang makakatulong sa aking asawa. Nakikiusap ako sa iyo. Maawa ka at subukan. Napaluhod si Vincent at nagmakaawa. Para sa kapakanan ng kanyang asawa, ang makapangyarihang Southern King ay nakaluhod. Mr. Poole, bumangon ka na. Sinabi ko sa iyo, ang posibilidad na magtrabaho ito ay napakaliit na maaari kang humingi sa akin ng lahat ng gusto mo, ngunit wala pa rin akong magagawa tungkol dito. Napabuntong hininga si Richard na may pagbibitiw. Wala kaming pakialam kung gaano ka malamang na magtagumpay. Ang hinihiling lang namin ay subukan mo. Huwag kang mag-alala. Kung ang iyong pundasyon ng enerhiya ay masira, gagawin namin ang lahat ng aming makakaya upang mahanap ang mga sangkap na gagawa ng tableta para ayusin ito, sabi ni Vincent Sinsrel-Y. Naunawaan niya na hindi nais ni Richard na makipagsapalaran at umaasa na ang pagresolba sa pag-aalala ni Richard sa HIS Energy Foundation ay makukumbansi si Richard na tumulong. Nag-aalangan si Richard. Tama si Vincent at ang mga pinsala sa pundasyon ng enerhiya ng isang tao ay maaari talagang ayusin sa pamamagitan ng ilang mga table tasks, ngunit ito ay magiging napakatagal ubos at mangangailangan ng mga ligaw na halaman na lumago ng higit sa 500 taon. Kahit na ang Shear family ay nabigo na makahanap ng ganoong bihirang material at ito ay magiging mas mahirap para kay Vincent. Nang maramdaman ang pag-aalinlangan ni Richard, napaluhod din si Fane. Mr. Wolf, alam kong magiging mahirap ito para sa iyo, ngunit mangyaring iligtas ang aking ina. Hindi mahalaga kung magtagumpay ka. Hinding-hindi namin ito makakalimutan kung gagawin mo ito sa amin, pakiusap ni Fane. Sige.
Bumangon ka na lang. Bibigyan ko na. Ngumiti ng mapait si Richard. Siya ay hindi kailanman isang malupit na tao at naantig sa pakiusap ng mga Paul. Kung tutuusin, maaaring ayusin ang mga pinsala sa kanyang pundasyon ng enerhiya, ngunit kung tumanggi siyang kumilos, tiyak na mapahamak si Gloria. Salamat. Maraming salamat. Parehong tuwang-tuwa sina Vincent at Fane at tuwang-tuwa. Huwag na nating patagilan pa ito. We need to check on Mrs. Poole right now, sabi ni Richard, at agad na nagsitakbuhan ang tatlo patungo sa silid. Sa loob ng silid, halos hindi humihinga si Gloria sa kama. Nagmamadaling pumasok si Richard sa kwarto para tingnan ang pulso niya, napigilan lang siya ni Dr. Chase. Mr. Poole, scammer lang ang batang ito. Bakit mo siya pinapasok ulit? Nasa kritikal na kondisyon si Mrs. Poole. Sa ngayon at kailangan mo na malabong makaligtas si Gloria sa paglalakbay patungo sa ospital, ngunit nagawa niyang mabuhay hanggang noon, ang kanyang mga pagkakataon. Ang paggaling ay mas malaki kaysa sa pananatili sa bahay. How dare you? Umupo si Vincent kay Dr. Chase, ang kanyang malakas na enerhiya ay lumalabas. Kabanata 492. Naramdaman niyang umikot ang kanyang kaloob-looban, dumura siya ng dugo. Manloloko ka. Tinanong ko ang banal na doktor at sinabi niya sa akin na ang adrenaline injection ay may negatibong epekto at kailangang gamitin ng may pag-iingat. Binigyan mo ang aking asawa ng adrenaline injection sa ilalim ng mahinang paghatol, na naging dahilan upang lumala ang kanyang sitwasyon sa ganitong estado. Kapag may nangyari sa kanya, sisiguraduhin kong maghihirap ka para dito. Pinandilatan ni Vincent ng dagger si Dr. Chase. Kung hindi kinwestiyon ni Dr. Chase ang kakayahan ni Richard, hindi sana itinaboy ni Vincent si Richard at hindi si Gloria. Nasa ganoong kritikal na kondisyon. Kahit alam ni Vincent na siya rin ang may pananagutan, si Dr. Chase ang taong naging sanhi ng situation. At ito ay itinuturing na isang gawa ng awan na hindi niya napuno Dr. Chase. 11 nobela. Sa takot, napaluhod si Dr. Chase at nagmakaawa, Mr. Paul, pakiusap iligtas mo ako. Sinadya ko lang gisingin si Mrs. Poole at hindi ko alam na may negatibong epekto ang adrenaline injection. Hindi ko sinasadya. Alam kong hindi mo sinasadya, kung hindi, patay ka na. Angal ni Vincent. Salamat, Mr. Poole. Pawis na pawis, pilit na bumangon si Dr. Chase na kinakabahan. Alam niyang nakatali ang kapalaran niya kay Gloria. Kung nakaligtas si Gloria, maaaring handang kalimutan ni Vincent ang kanyang pagkakamali. Andi kung may nangyari kay Gloria, alam ni Dr. Chase na guguluhin siya ni Vincent. Sinuri ni Richard si Gloria at gaya ng inaasahan niya, kinuha ng malamig na puwersa ang puso ni Gloria pagkatapos ng adrenaline injections at isang hakbang na lang siya mula sa kamatayan. Hindi na naglakas loob na maghintay pa, agad na inilagay ni Richard ang kanyang mga daliri sa mga pressure point sa paligid ni Gloria. Dibdib. Maaaring iligtas ng 6 points of fate ang kanyang buhay hanggat humihinga pa siya. Sa kasamaang palad, hindi sapat ang kasanayan ni Richard upang magamit ang buong potensyal ng 6 points of fate, at ang malamig na puwersa ay tumagos sa puso ni Gloria, kaya dapat niyang gamitin ang kanyang espiritual na enerhiya upang dahan-dahang kunin ang malamig na puwersa, na maaaring maubos. Kung isa sa alang-alang ang kasalukuyang lakas ni Richard, wala siyang sapat na lakas at ito ang dahilan kung bakit niya idiniin na hindi niya matutulungan si Gloria. Anuman, siya ay itinulak na subukan at maaari lamang lumunok ng isang spirit nurturing pill upang maghanda para sa labanan. Sa unahan. Hindi nagtagal, nagsimula siyang magpaputok ng kanyang lakas at ipinadala ang kanyang espiritual na enerhiya sa katawan ni Gloria. Ang malamig na puwersa sa loob ng H. Sa pananaw ng iba, parang nagyayelo ang katawan ni Gloria at parang bumababa rin ang temperatura sa paligid. Ang ilan sa malamig na puwersa ay dumagsa sa katawan ni Richard, na pinigilan niya gamit ang espiritual na enerhiya sa kanyang katawan. Pagkaraan ng ilang oras, ang malamig na puwersa sa panloob na sirkulasyon ni Gloria ay sa wakas ay naalis, na naiwan lamang ang kanyang init. Kabanata 473.
Hindi hinayaan ni Richard ang kanyang sarili na magpahinga. Nobela. Ang malamig na puwersa na nagugat sa puso ay ang pinakamahirap na alisin at ito ay magiging 10 beses na mas mahirap alisin. Pukse ng malamig na puwersa. Alam ni Richard na simula pa lang ito. Lumipas ang oras at namutla si Richard habang ang espiritual na enerhiya sa loob niya ay malapit nang maabot ang katapusan nito, ngunit nagawa niyang itaboy ang 1/3 ng malamig na puwersa sa loob ni Gloria. Nang walang sapat na espiritual na enerhiya upang kumilos bilang isang kalasag, ang malamig na puwersa ay nagsimulang tumalbog sa kanya. Path! Hindi makayanan ng malamig na puwersa, nagdura ng dugo si Richard. Gaya ng kanyang hinulaang kanina, ang kalagayan ni Gloria ay napakalubha para sa kanya upang pagalingin at bilang resulta ng pagtatangka, siya ay dumanas din ng pinsala. Mr. Wolf, ano pong nangyayari? Natigilan ang pulse nang makitang dumura si Richard ng dugo at balisang tumitig. Gayunpaman, dahil sinusubukan pa rin ni Richard na tulungan si Gloria at hindi nila naiintindihan ang sitwasyon, walang sinuman sa kanila ang nang-ahas na hawakan si Elian dahil sa takot na magambala siya. Ginoong Paul, pasensya na, ngunit sa palagay ko ay hindi ko na ito magagawa, bulong ni Richard, habang nakahawak ang mga kamay sa katawan ni Gloria. Alam niyang mamamatay siya sa loob ng ilang sandali sa sandaling bumitaw siya. Nauubusan ka na ba ng true energy? Ayos lang. Hayaan mo akong makatulong sa iyo. Nang walang gaanong oras para mag-isip, pumasok si Vincent at ipinatong ang kanyang palad sa likod ni Richard, bago hinayaan ang kanyang tunay na enerhiya na dumaloy patungo kay Richard. Hindi ako gumagamit ng totoong enerhiya, namutla si Richard. Gumamit siya ng espiritual na enerhiya upang itaboy ang malamig na puwersa at kung sinimulan ni Vincent na ilipat ang kanyang tunay na enerhiya sa kanya, maaaring magkaroon ito ng kabaligtaran na epekto at masugitan ang parehong Richard at Gloria sa proseso. Sa pagkataranta ni Richard, ang tunay na enerhiyang dumaloy mula sa katawan ni Vincent patungo sa kanya ay tumulong upang maitaboy ang malamig na puwersa. Higit pa rito, pinasigla nito ang sentro ng enerhiya ni Richard. Ang tunay na enerhiya ni Richard ay sinamahan ng kay Vincent, na pinalitan ng espiritual na enerhiya na malapit ng matuyo, bago dumaloy patungo sa katawan ni Gloria sa pamamagitan ng daliri ni Richard. Gumagana rin ang totoong enerhiya. Ang galing! Tuwang-tuwa si Richard. Ginamit niya ang kanyang espiritual na enerhiya sa 6 points of faith at hindi niya napagtanto na ang tunay na enerhiya ay magagamit din hanggang sa mismong mom na ito. Hindi nagtagal ay napagpasyahan niya na dahil ang espiritual na enerhiya at tunay na enerhiya ay nagmula sa parehong pinagmulan, hindi ito sa parehong tunay na enerhiya at espiritual na enerhiya sa loob ng katawan ni Richard, hindi lamang tinanggap ng kanyang katawan ang tunay na enerhiya ni Vincent, kahit papaano ay tao siya. Kung hindi siya sinanay sa martial arts, imposible ito. Mr. Wolf, pinalala ko ba ito? Nag-aalangan na ungol ni Vincent. Naisip niya na binase ni Richard ang kanyang pagsasanay o Kabanata 474. Hindi, nagligtas ka sa tamang panahon. Ipagpatuloy mo lang ang paglilipat ng iyong enerhiya at 70% sigurado ako na makukuha ko si Mrs. Paul na buksan ang kanyang mga mata. Nakahinga ng maluwag, sumili ang ngiti sa mukha ni Richard. Higit na mas makapangyarihan si Vincent kaysa sa kanya at sa tunay na lakas ni Vincent, madaling maitaboy ang malamig na puwersa na nagugat sa loob ng katawan ni Gloria nang hindi na kailangang mag-alala tungkol sa rebound. Talaga, ang galing! Tuwang-tuwa ang pulse, lalo na si Vincent habang paulit-ulit na sinasabi ni Richard na wala na talagang pag-asa. Ang sitwasyon ay biglang umikot at sinabi ni Richard na may 70% pagkakataon na mailigtas si Glory A, kaya't si Vincent ay nasa buwan na. Lumipas ang oras at sa tulong ng tunay na lakas ni Vincent, naitaboy ni Richard ang lahat ng malamig na puwersa sa puso ni Gloria. Mr. Paul, maaari ka nang huminto, sabi ni Richard, bago itigil ang pagpindot kay Gloria. Mr. Wolf, kumusta ang asawa ko? Nagmamadaling tanong ni Vincent. Mabuti naman at dapat gumising ka agad. I just need to write her some prescription and she should heal in no time.
May kung anong malamig na puwersa ang pumasok sa katawan ko noong ginagamot ko siya ngayon at kailangan ko na rin itong itaboy sa katawan ko. Maaari kong isulat ang race eta mamaya, sabi ni Richard S., bago lumakad sa gilid upang umupo sa lupa upang tumuon sa kanyang sirkulasyon. Pero, sabik na gustong malaman ni Vincent ang sitwasyon dahil wala pa ring malay ang asawa, ngunit nagpa siyang sumuko dahil sa takot na may istorbo niya si Richard. Kai, mas maganda na ba si Mama ngayon? Lumapit si Snow at Fane. Hindi ko alam. Umiling si Vincent. Ang tatlo ay nagbabarilan ng nag-aalalang tingin nang sa wakas ay nagsimulang gumalaw si Gloria. Lalagyan ng nobela. Ahem, umubo siya at binuksan ang kanyang mga mata. Ma, gising ka na pala. Si Snow at Fane ay tumakbo patungo sa kama at bawat isa ay hinawakan ng isa sa mga kamay ni Gloria sa pananabik. Tumulo ang luha sa mga mata ni Vincent sa kaganhawahan nang makita niyang nagkamalay ang asawa ng hindi dumura. Natigilan si Dr. Chase, na naghihintay sa silid, sa nakitang nasa harapan niya. Bilang isang profesional na doktor, H. Ang sabihin na ito ay isang medikal na himala ay isang maliit na pahayag. Snow, Fane. Anong nangyari sa akin? Pinisil ni Gloria ang tungki ng kanyang ilong at mahinang nagtanong, Nay, nahimatay ka at dinala ka ni Mr. Wolf. Kabanata 475. Excited na sabi ni Fane. Sino si Mr. Wolf? Natatarantang tanong ni Gloria. Sa tuwing hihimatayin siya ay inaalagaan siya ni Dr. Chase at naisip niya lang na sa pagkakataong ito. Higit pa sa parehong. Narito ang nangyari, maikling ipinaliwanag ni Fane ang sitwasyon, tinitiyak na isama ang katotohanan na si Richard ay nagdara ng dugo sa proseso ng pagliligtas kay Mrs. Paul. Bagamat hindi niya alam kung ano ang naging dahilan ng pagdura ng dugo ni Richard, halatang nasa panganib ang buhay ni Richard. Nakita ko. Nasaan ito, Mr. Wolf? Dapat tayong magpasalamat sa kanya. Nang malaman ang panganib na kinuha ni Richard para iligtas siya, nagpumiglas si Gloria na bumangon, na gustong pasalamatan ng personal si Richard. Nay, kinuha ni Richard ang malamig na puwersa at kasalukuyang sinusubukan niyang makabawi mula dito, paliwanag ni Snow. Ang pamilya ng apat ay napalingon kay Richard nang may pasasalamat, habang sinusubukan niyang ituon ang kanyang sirkulasyon. Ang kanyang antas ng kapangyarihan ay umabot lamang sa advanced acquired state, na malayo sa realm of supreme master kung saan naroon si Vincent. Nang ilipat ni Vincent ang kanyang tunay na enerhiya kay Richard kanina, ang malupit na puwersa ng enerhiya ay damaloy sa kanyang sirkulasyon at nadalisay ang enerhiya sa loob ng katawan ni Richard. Ito ay isang beses sa isang panghabang buhay na pagkakataon dahil naramdaman ni Richard na nasa bingit na siya ng isang pambihirang tagumpay, kaya tumutok siya at sinubukang maabot ang rurok ng acquired state. Nang makitang hindi nagpakita ng anumang senyales ng pagtugon si Richard, ibinalik ni Vincent ang atensyon sa asawa. Gloria, ano ang nararamdaman mo ngayon? Any better? Yeah, much better. Masyado kang nakipagsapalaran. Kung ito ay nabigo, ikaw ay naging dahilan upang masugitan ako ni Mr. Wolf. Napabuntong hininga si Gloria. Ayos lang. Sulit ang anumang panganib kung nangangahulugan ito na madyay gising ka. At saka, handa akong gamitin ang anumang bagay na mayroon tayo upang mahanap ang mga sangkap para sa tableta na makakatulong sa paggaling ni Mr. Wolf sakaling masira ang pundasyon ng kanyang kapangyarihan. Sabi ni Vincent. Vincent, hindi dapat. Dapat mong malaman na matagal na akong may sakit at walang doktor sa mundo ang makakapag-ayos sa akin. Ginawa ni Vincent ang lahat sa kanyang kapangyarihan sa mga nakaraang taon para tulungan siya. Nararamdaman niya na ang kanyang oras ay near-novel din. Nanay. Ikaw, gagaling ka, kinagat ni Snow ang labi para pigilan ang pag-iyak. Parehong tahimik sina Vincent at Fane habang lumulutang ang kanilang mga puso. Kabanata 476. Nagkamali ang mga pulse at wala sila sa parehong channel ni Richard sa simula pa lang. Ang ibig sabihin ni Richard ay minsan na niyang pagagalingan si Gloria,
Samantalang ang akala nila ay tinulungan lamang niya si Gloria sa muling pagkamulat tulad ng ginawa ni Dr. Chase noong nakaraan. Pagkatapos ng lahat, si Gloria ay pinatingin ng maraming doktor at walang sinuman, kabilang ang banal na doktor, ang may paraan upang pagalingin siya. Normal lang na isipin ng mga Pool na isa ng milagro ang paggising ni Gloria. Hindi mo kailangang mag-alala, Miss Pool. Ang iyong karamdaman ay ganap ng gumaling at hindi ka nahimatayan muli. Sabi ni Richard habang tumatayo at naglalakad. Matapos tumuon sa kanyang panloob na katawan, nagawa niyang itaboy ang lahat ng malamig na puwersa na tumagos sa kanyang sarili at naabot ang pinakamataas na estado ng acquired sa akin. Oras. Ano? Gumaling na ako. Tama ba ang narinig ko? Nalaglag ang panga ni Gloria habang nakikita si Richard nang hindi makapaniwala. Oo. Richard, tigilan mo na ang panggugulo sa amin. Lahat ng tao sa loob ng kwarto, kabilang ang Pools, Dr. Chase, at Mr. Hendricks, ay natigilan at napanganga. Kay Richard, hindi kita ginagago. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari mong tingnan ang balat ni Mrs. Pool. Richard pointed at Gloria. Ang iba ay nakatitig kay Gloria, napansin na habang siya ay nananatiling patas, siya ay hindi na mapotla at nagsimulang magpakita ng isang rosier na tono. Mrs. Pool, kung hindi ako nagkakamali, parang nilalamig ang mga paa mo kanina. Bakit hindi mo nararamdaman para sa iyong sarili? Dapat mas uminit ang iyong mga paa ngayon, patuloy ni Richard na nakangiti. Agad na inabot ni Snow at Faye ng mga kamay at paa ng kanilang ina, at inabot si Vincent upang hawakan ang isang kamay ni Gloria ay may tile. Nang sa wakas ay napagtanto nilang bumalik sa normal ang kanyang temperatura, sila ay tuwang-tuwa. Lalagyan ng nobela. Richard, so sinasabi mo na gumaling na ang nanay ko at hindi na siya hihimatayin, di ba? Snowgra. Oo. Isusulat ko si Mrs. Pool ng ilang race eta upang palakasin ang kanyang immune system at hanggat hindi siya umiinom ng kanyang gamot sa oras araw-araw. Ang galing. Napakagaling mong doktor. Hindi napigilan ni Snow na yakapin si Richard. Lahat ng iba pang Pool ay nagulat sa nakita at ang kanilang mga mata ay lumingon sa pagitan ni Snow at Richard. Alam nila na si Snow ay ipinagkanulo sa pag-ibig sa nakaraan at nag-aalala tungkol sa kanya. Nang makita kung paano niyakap ni Snow si Richard, hindi nagtagal ay napagtanto nila na nagkaroon siya ng damdamin para sa kanya. Kabanata 497. Lalo namang humanga si Vincent. Bahagya siyang nabigla kay Richard nang tumanggi si Richard na ibunyag kung sino ang nagturo sa kanya ng martial art at sa puntong iyon, sumuko si Vincent sa paggawa ng posporo kay Richard at sa kanyang anak. Gayunpaman, itinaya ni Richard ang kanyang buhay upang iligtas si Gloria at bukod sa nakaramdam ng pasasalamat, sinimulan ni Vincent ang pag-iisip tungkol sa pagkakaroon muli ni Richard bilang kanyang manugang. Gaya ng nabanggit noon ni Fane, mukhang perpekto sina Snow at Richard. Lalagyan ng nobela. Masyado akong na-excite. Paumanhin, napagtanto kung ano ang kanyang ginagawa, si Snow ay namula at humiwalay, habang inilagay ang kanyang buhok sa likod ng kanyang tainga ng mahina, hindi alam kung gaano siya kadaling basahin. Mr. Pool, mayroon ka bang papel at panulat? Isusulat ko ang race eta ni Mrs. Pool. Ilang nakaka-awkward, iniba ni Richard ang usapan. Oo. Dadalhin ko sila dito para sa iyo. Nagmamadaling lumabas si Fane para humanap ng panulat at papel, bago ibinigay kay Richard. Nag-iwan si Richard ng ilang recipe para sa gamot at ipinaliwanag kung paano gumagana ang gamot ng detalyado. Napayuko si Vincent kay Richard habang hawak ang mga recipe at sinabing, Mr. Wolf, pasensya na sa maling paghusga sa iyo kanina. Hindi ko lang tinanggihan ang iyong kabaitan, ngunit malapit na rin akong gumawa ng karahasan. Nagkamali ako. Tanggapin mo ang paghingi ko ng tawad. Mr. Pool, hindi mo kailangang mag-sorry. Misunderstanding lang. Wala lang talaga, sabi ni Richard. Gayun din, salamat sa pagligtas sa buhay ng aking asawa at pagpapagaling sa sakit na nagpahirap sa kanya sa loob ng maraming taon. Hindi ko mababayaran ang utang namin sa iyo. Please accept this check,
sabi ni Vincent habang inabot kay Richard ang isang cheque. Ayos lang. Mr. Paul, hindi ako isang magaling na doktor kaya ipinangako ko na hindi ko na kailanman kukuha ng pera para sa pagtulong sa mga tao. Isa pa, kaibigan ko ang anak mo, at ang pagtulong kay Mrs. Paul ang dapat kong gawin. Richard pushed his check away gently with a smile. Sige. Kung ayaw mong kunin ang pera, hindi kita ipipilit na tanggapin ito. Nagulat si Vincent na walang inaasahan na kapalit si Richard sa pagtataya ng kanyang buhay para iligtas si Gloria at lalo siyang humanga sa karakter ni Richard. Hindi ko makakalimutan ang ginawa mo para sa amin. Mula ngayon, anuman ang kailangan mo, dadaan ako sa apoy para ihatid ito sa iyo. Nagpatuloy si Vincent sa determinasyon and salamat, Mr. Paul. Ngumiti si Richard at hindi na muling tumanggi sa alok ni Vincent. Tinawid niya si Jacob ng maraming beses, ibig sabihin ay nagalit din siya sa Northern King. Vince. Mr. Hendricks, ipunan mo ang mga sangkap na nakasulat dito. Sabi ni Vincent bago iabot ang mga recipe. Yes, sir, sabi ni Mr. Hendricks, bago umalis dala ang mga recipe. Ibinaling ni Vincent ang atensyon kay Dr. Chase na nagtago sa sulok. Dr. Chase, oras na nating bayaran ang utang sa pagitan natin. Alam mo na ang adrenaline sa aking asawa pa rin. Sinubukan mo bang patayin siya? Malisyosong sigaw ni Vincent. Kabanata 478. Mr. Paul, mangyaring iligtas ako. Gusto ko lang magising si Mrs. Paul. Hindi ko sinasadya, sa sobrang takot, napaluhod si Dr. Chase. Hindi niya masyadong inisip ang side effects ng adrenaline injections at gusto niyang buhayin si Gloria sa lalong madaling panahon para magantihan siya ng maganda ni Vincent. Naturally, hindi niya posibleng aminin ang kanyang totoo. Intensyon sa oras na iyon, o papatayin siya ni Vincent doon at pagkatapos. Bilang hari sa Timog, walang problema si Vincent sa pagpatay sa isang doktor lamang. Vincent, tama na. Tinulungan ako ni Dr. Chase sa nakalipas na 2 taon. Dahil hindi niya sinasadyang magkamali, iligtas mo na lang siya, Gloria said. Hindi pwede. Walang moralidad ang scammer na ito at muntik ka nang mapatay. Tumanggi akong pakawalan siya. Galit na napasigaw si Vincent. Pakiusap. Ako ay nagkamali. Maawa ka sa akin, basang-basa sa pawis, pakiusap ni Dr. Chase. Vincent, hayaan mo na lang siya. Ayos lang ako ngayon. Bakit mo siya hahawakan dito? Palaging may Magiliw na puso at patuloy na nagsusumamo para kay Dr. Chase. Nag-alinlangan si Vincent. Kakagising lang ng asawa niya at ayaw niyang magalit siya sa isang taong hindi gaanong mahalaga. Sa huli, nagpasya siyang magkompromiso at tumango. Dr. Chase, nakikita kung paano ka nagsumikap para tulungan si Gloria sa nakalipas na 2 taon, pakakawalan na kita. Tinanggal ka na at mula ngayon ay hindi ka na sa paningin ko. Nobela. Malamig niyang sabi. Si Dr. Chase ang doktor ng pamilya na kinuha niya sa napakalaking halaga ng pera at pinaalis lang siya. Ay itinuturing na maawin. Salamat. Salamat sa pagpapakita ng awa sa akin. Nakahinga ng maluwag na nakaligtas siya, yumuko si Dr. Chase. Huwag mo akong pasalamatan. Dapat kang magpasalamat kay Mr. Wolf. Kung hindi niya nagawang iligtas ang asawa ko, pinangunahan na kita. Ngumuso si Vincent. Oo. Salamat, Mr. Wolf. Lumingon si Dr. Chase para yumuko kay Richard. Naisip niyang scammer si Richard at humanga siya sa husay ni Richard sa pagligtas ng isang tao sa bingit ng kamatayan. Sige, pwede ka nang umalis. Dumura ni Vincent. Nagmamadaling lumabas ng bahay si Dr. Chase at pumasok sa kwarto ang isang katulong pagkaalis niya. Sir, handa na po ang tanghalian. Mr. Wolf, sabay na tayong mag-lunch. Dapat akong mag-toast sa iyo upang ipahayag ang aking pasasalamat at humingi ng paumanhin para sa kabastusan na pinakita ko kanina, sabi ni Vincent. I'll take you up on that offer, then, nakangiting pagsang-ayon ni Richard. Dahil mahina pa si Gloria at nangangailangan ng pahinga,
hindi siya makakadalo ng tanghalian kasama ng iba, kaya nag-ayos si Vincent. Kabanata 479. Pagkatapos ng tanghalian, pinabalik ni Vincent si Richard sa Synth-Ion Group. Sa opisina ng presidente, tumayo si Cynthia mula sa kanyang upuan nang pumasok si Richard. Richard, dumating ka sa tamang panahon. May importante akong sasabihin sa'yo. Ano ito? Minasahe ni Richard ang kanyang templo sa pagkalito, pakiramdam na bahagyang magaan ang ulo mula sa lahat ng alak na iyon. Pinainom siya ni Vincent nung lunch kanina. Lalagyan ng nobela. Tumawag lang sa akin ang aking kapatid, sinabi na siya ay may lead kung saan mahahanap ang ligaw na Panex na lumago sa loob ng 500 taon, nakangiting paliwanag ni Cynthia ngunit naputol bago niya natapos. Seryoso. Ang galing. Sa sobrang tuwa ay agad na napatahimik si Richard. Naabot niya ang bottleneck ng peak meditation phase at sa pamamagitan ng isang ligaw na Panex na lumago sa loob ng 500 taon, makakagawa siya ng foundation pill na makakatulong sa kanya na lumampas sa bottleneck. Humingi siya ng tulong kay Harvey kanina para hanapin ang ligaw na Panex na kailangan niya at sulit ang paghihintay. Sa wakas ay nakahanap ng mga lead sa kung ano ang kailangan nila, si Richard ay nasa buwan na. Naamoy ni Cynthia ang amoy ng alak sa katawan ni Richard at napangiwi. Sigurado kang nag-e-enjoy sa iyong sarili doon habang inihahagis mo sa akin ang lahat ng trabaho. Isa kang makapal ang balat na chairman. Hindi ako nagsasaya. Ito ay tinatawag na pagbuo ng aking social network, pangatwiran ni Richard, bago baguhin ang paksa. Bumalik tayo sa pag-uusap tungkol sa 500 taong gulang na ligaw na Panex. Ayon sa sinabi ng aking kapatid, isang 500 taong gulang na ligaw na Panex ang natagpuan sa aming kalapit na lungsod, si Cove City. 3 araw mula ngayon, ibebenta ito sa isang auction, paliwanag ni Cynthia. Sige, pupunta ako ngayon sa Cove City. Naiinip na sabi ni Richard bago tumalikod para umalis. Ano ba ang pagmamadali mo? Ang auction ay hindi magsisimula hanggang 3 araw mamaya. Maaari tayong umalis 2 araw mula ngayon. Nagmamadaling inabot ni Cynthia si Richard sa braso. Totoo naman, mahinang sabi ni Richard, bago siyang umisi, teka, sasama ka sa akin. Paano ang kapatid mo Pupunta ba siya? Busy ang kapatid ko at sinabihan niya akong sumama sa iyo. Namula si Cynthia. Sa totoo lang, hindi naman okupado si Harvey at si Cynthia ang nagmungkahi na makasama niya si Richard. Pagkakataon niya na maglakbay kasama si Richard upang mapag-isa sa kanya. Hindi naghinala si Richard sa kanyang intensyon. Hindi niya kilala ang Cove City at isa lang ang kailangan niya. Sa mga sumunod na araw, nanatili si Richard sa opisina para alamin ang operasyon ng kumpanya kasama si Cynthia. Interesado si Cynthia kay Richard at ipinagtapat niya ang kanyang pagkahumaling sa nakaraan. Ang pagtigil ng pagkakataon sa kanila. Sa kanya sa halip. Hindi bulag si Richard sa nararamdaman ni Cynthia sa kanya. Labag man sa kalooban niyang tanggapin noong una, lalaki lang siya at pagkatapos magtrabaho sa tabi ni Cynthia, unti-unti siyang nasanay sa presensya nito. Si Cynthia ang pangalawang pinakamagandang babae sa Springfield City at ibang genre ang kanyang kagandahan. Kaysa kay Iris at kahit sinong lalaki ay maengganyo sa kanyang mga tingin. Kabanata 500. Lalaki lang si Richard at dahil single siya, hindi siya maiiwasan sa alindog nito. Bago niya namalayan, nag-iwan ng marka si Cynthia sa kanyang puso at sa pag-usad ng kanilang relasyon, na-realize ng dalawa na they meant more than friends to one another kahit hindi pa sila opisyal na nagde-date. Hanggat pumayag si Richard, masaya siyang magiging girlfriend ni Cynthia, ngunit alam niyang nanatili si Iris bilang mahal niya sa buhay at hindi niya kayang tanggapin ang nararamdaman ni Cynthia. Sa kabila ng kanyang pag-aatubili, masaya si Cynthia sa kanilang pag-unlad. Alam niyang nagpapagaling pa si Richard sa breakup nila ni Iris at hindi nagmamadaling magsimula ng bagong relasyon. Nagkaroon siya ng oras at pasensya na maghintay hanggang sa makalimutan niya si Iris bago siya makalusot at mapalitan si Iris.
Isang araw bago ang auction, hinatid ni Cynthia si Richard sa Cove City at ang dalawa ay pumili ng isang 5-star hotel upang manatili sa gabi. Sa loob ng hotel room, napaupo na lamang sina Cynthia at Richard nang may kumakatok sa kanilang pintuan. Ang mag-asawa ay nakasuot ng mamahaling damit at madaling masabi na sila ay galing sa isang mayamang pamilya. Parang kasing edad ni Cynthia ang dalaga. Siya ay patas at matikas tingnan, nakasuot ng palda at matataas na takong na nagpapatingkad sa kanyang mahaba at slim legs. Kahit na ang dalaga ay sariling kagandahan, bahagya siyang humawak ng kandila kay Cynthia. Novel Bean. Cynthia, ang tagal na. Isang mahigpit na yakap ang binigay ng dalaga kay Cynthia. Oo, simula nang magtapos tayo ng kolehiyo. Ngumiti si Cynthia at masiglang niyakap pabalik. Ang dalaga ay si Sandra Doyle, ang matalik na kaibigan ni Cynthia sa kolehiyo at ang dalawa ay malapit sa kabila ng hindi pagkikita mula noong graduation. Nagpatuloy sila sa pag-uusap sa mga telepono o sa pamamagitan ng mga mensahe at ang kanilang pagkakaibigan ay nanatiling kasing lakas ng dati. Ipinaalam ni Cynthia kay Sandra ng maaga ang tungkol sa kanyang paglalakbay sa Cove City. Gusto niyang kumuha ng pagkakataong makita si Sandra at dahil nakatira si Sandra sa Cove City, mas malalaman niya ang tungkol sa auction at maaaring makapagbigay ng ilang partikular na impormasyon ng user. Cynthia, sino itong gentleman? Boyfriend mo ba siya? Napatingin si Sandra kay Richard. Kahit si Richard, gwapo in a way, hindi siya nakadamit ng kahit anong luxurious brand products, kaya medyo na out of place siya sa tabi ni Cynthia. Siya ay, nag-aalangan si Cynthia at likas na lumingon kay Richard. Gusto niyang i-claim si Richard sa mga conclusion. Ang pangalan ko ay Richard Wolf. Assistant ako ni Miss Shear, sabi ni Richard. Hindi inanunsyo ni Cynthia si Richard bilang chairman ng Synth-Ion Group at karamihan sa mga empleyado sa kumpanya. Ipinapalagay na siya ay katulong lamang niya, kaya nagpa siya si Richard na gampanan ang bahagi. Nang makita kung paano tumanggi si Richard na sabihin na boyfriend niya ito, bahagyang nanlumo si Cynthia. So siya lang. Isang katulong. Sinabi ni Sandra nang mapagtanto na hindi mahalaga si Richard.